Paglipat ko sa apartment ni Ma'am Rowena, ang una kong napansin, tahimik ang paligid. Walang ingay, pero isa lang ang sigurado ko. Napakaganda niya, kahit meron na siyang asawa. Magandang araw po sa inyo, Miss Love. Pati na rin sa mga avid listeners mo. Ibabahagi ko ngayon sa inyo ang kwento ko. Isang pangyayari na hindi ko makalimutan. Isang babae na naging mahalaga sa buhay ko kahit alam kong pagmamayari na siya ng iba. Habang nasa abroad ang mister niya, ako muna ang pumalit sa posisyon niya. Opo, ako ang kasakasama ng misis niya, lalo na sa tuwing malamig ang gabi. At ito po ang aking story. Doon sa ikalawang pinto sa kanan, sabi ni Ma'am Rowena, sabay abot ng susi. Walang bisita, walang ingay. Ayoko ng abala rito. Masungit pa niyang sabi. Tumango lamang ako dito. 3 kwarto sa loob ng bahay ang pinapaupa niya. Isa sa baba at may 2 sa taas. Mura lang ang renta. Malaking tipid na sa tulad kong estudyante at working student pa. Sakto lang din naman ang kwarto. Hindi malaki, hindi rin naman ganun kaliit. May higaan na nga eh. May gamit na ring lalagyan ng damit. Ako yung nasa baba. Katabi ng kwarto ko, yung silid niya. Sa labas ang lababo pati na rin ang CR. Una, nahihiya ako sa kanya. Pero nakasanayan ko na lang din na pag maliligo ako, makikita niya akong nakatapis lang. Hindi siya katandaan. Siguro mga early 40s. Makinis pa rin, maputi, at may pagka-elegante ang kilos. Sexy rin, lalo na tuwing nakasando. Hindi maikakaila na maraming lalaki ang humahanga sa kanya. Kasama na ako roon, na kahit kararating ko pa lang at kakikita ko lamang sa kanya, ay nagkaroon na kaagad ako ng interes. Ako nga ho pala si Jomar, 23 years old, isang working student, nagtatrabaho sa mini grocery tuwing gabi, tapos klase sa umaga. Kumukuha ako ng kursong Bachelor of Science in Information Technology. Bihira akong nasa bahay. Ayoko rin ng gulo. Ayoko rin ng maingay. Kaya okay lang sa akin kahit tahimik at medyo masungit. Si landlady. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa trabaho, nasa lubong ko siya sa labas ng gate. Nakaduster lang. Medyo pasapa ng ulan. Hindi ko maiwasan na hindi mapatitig sa kanya. Ngayon ka lang? Tanong niya. Opo ma'am, medyo late po ako ngayon kasi inabot ng ulan eh. Wala kang payong? Wala po kaya nabasa na ako. Tumango lamang siya. Pero sa isang iglap, parang may kakaiba. Hindi siya galit, hindi masungit. Parang nag-aalala. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Tapos bigla na lang siyang tumalikod. Magbihis ka kaagad, baka sipunin ka. Sabi niya habang pumapasok siya. Simple lang yung salita na yon. Pero ewan ko ba? Ang bigat sa dibdib. Hindi dahil pinagsabihan niya ako, kundi dahil parang may lambing sa boses niya na hindi ko pa narinig dati. Kinabukasan, habang nasa kusina ako, nagluto siya ng sopas. Ano, may sakit ka ba? Tanong niya habang nakatayo sa tapat ng kalan. Wala ho, pero thank you. Ininit ko lang to, sobra kasi kagabi. Umupo ako tapos siya rin ay naupo sa kabilang dulo ng lamesa. San ka pala galing? Tanong niya bigla. Sa trabaho po. Grocery sa tapat ng palengke.
packaging saka cashier minsan. Mag-isa ka na sa buhay? Tanong niya. Oho, nasa probinsya ho yung pamilya ko. Ako lang yun nandito sa Maynila. Tumango lamang siya. Tapos ngumiti ng konti. At dun ko lang napansin, maganda talaga siya. Lalo na kapag tinititigan mo siya ng matagal. Kung iahambing ko nga siya sa artista, may konting hawig siya kay Yen Santos. Yung naging jowa ni Paulo Contis. Yung tipong hindi mo agad mapapansin kasi laging seryoso ang muka. Pero kapag ngumiti, parang may ibang ilaw na sa paligid. Kayo ho, ang mister niyo po, tanong ko, medyo alanganin. Sa Qatar, 3 taon nang hindi nakakauwi. Pasensya na po't na itanong ko pa. Ayos lang, sagot niya, sabay kain ng sopas. Hindi naman ako mabubulunan sa tanong mo. Sabay tawa niya at napatawa na rin ako. Parang ngayon lang niya ako kinausap ng matagal. Ngayon lang rin siya ngumiti ng ganun. Mula noon, naging mas magaan na ang loob namin. Hindi ko naman siya nilalandi, pero nararamdaman ko, parang may inaabot ang mga tingin niya na hindi lang basta tingin. Minsan, habang naguhugas ako ng pinggan sa lababo, nararamdaman ko yung tingin niya sa batok ko. Paglingon ko, nandun siya sa may sala. Ang sipag mo sabi niya minsan. Nakakahiya na ho eh. Kayo na nga minsan yung nagbibigay ng pagkain ko. Alam mo, hindi lahat ng umuupa dito marunong rumispeto. Ikaw iba ka. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lang. Pero sapat para tumibok ng malakas ang dibdib ko. Isang gabi, umuulan ng malakas. Nasa loob ako ng kwarto. Basa pa rin ang buhok ko galing trabaho. Nagpalit na ako ng damit nang biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pintuan ko, si Ma'am Rowena. Nakarobe lang siya at basang laylayan. Nakalimutan ko yung kandila dyan sa cabinet mo. Baka kasi mag-brown out eh. Agad akong umikot para kunin sa drawer. Pero ramdam ko, hindi lang kandila ang pakay niya. Yung aura niya parang may tinatago. Salamat. Sabi niya sabay kuha ng kandila. Pero hindi pa siya umalis. Nakatingin lamang siya sa akin. Ako rin, hindi kumikibo. Alam mo ang bait mo, sabi niya. Kaya minsan naiisip ko. Po? Wala. Sabay ngiti. Pero kita ko sa mga mata niya na parang may gusto siyang sabihin. Okay ka lang ba, Ma'am Rowena? Tanong ko. Parang may dinadamdam kayo minsan eh. Marami akong kulang, Jomar. Tapos tinignan niya ako ng diretsyo. Pero bawal sabihin sa'yo. Hindi ako nakasagot. Gusto kong hawakan ang kamay niya pero pinigil ko ang sarili ko. Nare-respeto ko siya. May asawa siya, landlady ko siya, mabait siya. Pero bakit ganito? Pasensya ka na ha? Napapadalas ako dito sa pintuan mo. Bulong niya sabay tawa. Ayos lang ho. Huwag niyo pong pigilan yung sarili niyo. Kung gusto niyo ng... Gusto ko ng ano? Gusto niyo po ng makakausap? Tumahimik siya. Tapos unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya kahit hindi kami magkadikit. Ilang segundo lang pero parang oras ang lumipas. Sige na, Jomar. Good night. Sabi niya sabay lakad papalayo. Dala-dala ang kandila. Pagkasara ng pinto, naupo ako sa kama. Napahawak ako sa dibdib ko. Tangina, ano bang nangyayari? Simula nung gabing yon, hindi na nawala sa isip ko ang ginang. Yung paglapit niya, yung titig niya, yung malamig na hangin pero mainit ang presensya niya. Paulit-ulit sa utak ko kahit ayaw ko.
Kinabukasan, habang papasok ako sa trabaho, nasa may sala siya, naka-short at tank top lang. Naglalagay ng lotion sa may binti. Agad akong umiwas ng tingin, pero hindi ko mapigilang tingnan siya. Uy, alis ka na kaagad? Bati niya pa. Na para bang ibang Rowena yung kausap ko ngayon. May lambing, nakangiti, maaliwalas ang aura. Hindi katulad nung dati kong nakikita. Mainit ang ulo at palaging masungit. Yung tipong parang walang dilig. Pero mukhang wala nga talaga. Oho, papasok po sa grocery. Late shift na naman eh. Lagi ka nalang pagod. Dapat pinapahinga mo rin ang katawan mo. Sabi pa niya. Wala naman pong choice eh. Kailangan pong kumayod. Tumayo siya mula sa may sofa. Lumapit ng dahan-dahan habang naglalagay pa rin ng lotion sa braso niya. Sa totoo lang, para akong napako sa kinatatayuan. Gusto mo, i-massage kita minsan? Sabay tawa niya. Libre lang, baka isipin mo naniningil na ako sa renta. Napangiti ako pero kinabahan din. Baka po ako magkakaso niyan. Biro ko. Bakit naman? May kaso ba sa simpleng masahe? Wala naman po pero depende sa nagmamasahe. Ngumiti siya. Yung ngiti na parang nangaakit pero hindi halata. Sira ka. Sabay tapik sa balikat ko. O siya, ingat ka sa daan. Salamat po, ma'am. Pagalis ko, kinapa ko yung bulsa ko. Naiwan ko pala yung wallet ko. Balik ako agad sa loob. At pagbalik ko, nakatayo siya sa may pintuan. Wala na yung tank top at naka-spaghetti strap na lang siya. Napangiti siya nung makita niya ako pabalik. Ma'am, tawag ko na mahina. Wallet mo? Tanong niya. Opo. Kinuha niya sa mesa. Nilapitan niya ako ulit, pero hindi niya agad binigay. Hinawakan niya ako ng dalawa niyang kamay. Tumingin ako sa mga mata niya. Hindi siya umiwas at ako ang unang tumiklop. Salamat po. Umalis ka na. Pero hindi pa rin niya binibitawan ang wallet ko. Ma'am? Alam niyo po, ang bait niyo. Sobra. Pero minsan parang ano? Parang sinusubukan niyo ko. Sabi ko. Bumitaw siya sa wallet ko. Sabay talikod. Pero bago pumasok sa kwarto niya, nagsalita siya ulit. Hindi ako nanunubok, Jomar. Pero minsan, gusto ko ring maramdaman kung totoo pa bang babae ako. Sabay sara niya ng pinto. Pagkatapos, ay umalis na rin ako kaagad. Pagbalik ko ng bahay nung gabing yon, mag-aalas 9 na. Tahimik na ang buong paligid. Bago pumasok ng kwarto ko, napatingin ako sa silid niyang sarado, pero may ilaw sa ilalim ng pinto. Naligo ako at nagpalit ng damit. Pagkahiga ko sa kama, hindi ako mapakali. Maya-maya, may kumatok, pero mahina lang, 2 beses. Binuksan ko at bumungad sa akin si Rowena. Nakarobe, basa pang buhok, mukhang bagong ligo. Jomar, sabi niya. Po, pwede ba akong makiupo muna dito? Makipagkwentuhan. Hindi ko na siya sinagot. Umusog lang ako at pinapasok siya. Umupo siya sa dulo ng kama. Ayoko sana pero eto ko ngayon, sabi niya. Hindi ko alam kung anong meron sa Jomar, pero hindi katulad ng iba. Baka po kasi nararamdaman yung pareho tayo. Pareho tayong may kulang. Napayuko siya. Tapos tinanggal niya yung pagkakabuhol ng roba niya. Pero di niya tutuluyang binuksan. Nakita ko lang yung leg niya, yung balikat, at ang kinis niya. Grabe ang puti. May asawa ako. Alam mo yan? Sabi niya. Opo. Pero parang matagal na akong walang asawa.
Hindi dahil wala siya, kundi dahil hindi na niya ako kinukumusta. Hindi na niya pinaparamdam na mahalaga ako. Tumabi ako sa kanya. Dahan-dahan, hinawakan ko yung kamay niya. Ma'am, Rowena, putol niya. Rowena na lang. Rowena, ulit ko na halos pabulong. Wala pong masama kung kailangan natin ng kausap o kakampi o kahit sandaling pahinga. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya parang may iniipit na luha pero may halong ningning. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi siya umiwas. Jomar. Po, kapag pinasok natin to, baka di na tayo makabalik. Baka nga, pero hindi ko rin naisip na makakalapit ako sa'yo ng ganito. Lumapit pa siya, tsaka niya nilapat ang noo niya sa dibdib ko. Ang lakas ng tibok ng puso naming dalawa. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming tahimik. Nakapatong ang noo niya sa dibdib ko. Naririnig niya siguro yung kabog ng puso ko. Kasi ako mismo, parang gusto ko nang sumabog. Ang init mo, bulong niya. Halos hindi ko narinig. Kaya rin po. Ngumiti siya. Hindi ko alam kung dahil sa sagot ko o dahil sa wakas, may taong humawak ulit sa kanya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito, sabi niya. Hindi ako kumibo. Hinawakan ko lang ang kamay niya. Marahan dinala ko yon sa labi ko. Hinagdan ko ang likod ng palad niya. Dahan-dahan, yung parang sinasamba. Nagangat siya ng tingin. Tsaka niya nilapit ang mukha niya sa akin. Hanggang sa maglapat ang mga labi namin. Hindi agresibo, hindi biglaan. Isang halik na puno ng tanong. Takot, pero mas nangingibabaw yung kagustuhan. Yung matagal nang pinipigilan, na ngayon lang pinakawalan. Jomar, bulong niya habang magkayakap kami. Rowena, ayoko nang pigilan. Tumango siya. Hindi na rin siya nagpigil. Yung robe niya, siya na yung dahan-dahang nagkalas. Nakatitig lamang ako. Dahil sa tiwalang binigay niya. Ang katawan niya, hindi kabataan, pero nandun yung ganda ng isang babaeng tinuring ng asawa, pero hindi na ginawang babae. Hinaplos ko yung braso niya, yung likod, yung balikat. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Matagal na akong walang nakakasama sa kama. Sabi pa niya, kaya salamat Jomar. Ako naman ngayon ang nahiya. Hindi kita nilapitan. Dahil lang sa ganitong bagay, Rowena. Alam ko. Umiga siya sa may kama. Umusog naman ako. Lumapit ako. At doon, wala na kaming salita. Tanging ang mga mata, hininga at galaw ng katawan ang nag-usap. Marahan lahat, pero may lambing. Bawat haplos sa tagiliran niya, bawat halik sa leeg niya, parang sinasabi kong karapat-dapat ka pa ring mahalin. At nung naglapat na talaga ang katawan namin, hindi ko inisip na bawal. Ang alam ko lang, pareho naming pinili to, pareho naming hinanap, at pareho naming hindi na kayang iwasan. Jomar? Huwag mo akong iwan, na parang panaginip lang. Hindi kita iiwan, Rowena. Ilang saglit pa, nakahiga na siya sa braso ko. Nakatingin sa kisame. Ako naman, sinusuklay ang buhok niya gamit ang daliri ko. Masama ba to? Tanong niya bigla. Hindi ko alam, sagot ko. Pero kung ito lang yung sandaling may saysay, pipikit ako kahit sandali lang. Bukas, baka bumalik na ulit ako sa pagiging landlady mo. Okay lang kahit bawal to. Wala namang masama sa damdaming totoo. Napapikit siya, tapos yumakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung kinabukasan ay may pagsisisi. Pero sa gabing to alam ko. Mahalaga ako sa kanya. At siya, unti-unti nang hindi ko kayang bitawan.
Pagkagising ko kinabukasan, wala na si Rowena sa tabi ko. Amoy ko pa rin yung pabango niya sa unan. Yung banayad na halimuyak na parang nagsasabing, tama, nangyari nga yun. Hindi ako bumaba kaagad. Nakiramdam muna ako. Sa labas ng silid rinig ko na may nagluluto. Kalansing ng kawali at pag-igib ng tubig. Yung formal lang, parang wala lang, pero may nangyari. Lumabas din ako bandang 9:00. Naroon siya sa may kusina. Nakatalikod, naka-t-shirt at leggings lang. Malinis ang ayos, tila walang bakas ng kagabi. Good morning, ma'am. Oh, gising ka na pala, Jomar. Casual niyang body, walang emosyon. Teka, ma'am ulit? Ako na pong maghuhugas niyan mamaya, sabi ko. Ayos lang, maluwag pa naman ang oras ko. Naghugas siya ng kamay, tapos sumarap sa akin. Doon kami nagkatinginan ng diretsyo. Jomar, kung pwede lang, sa atin lang sana yung kagabi. Tumango ako kaagad. Opo, wala pong makakaalam nun. Ngumiti siya, pero may lungkot. Parang isang parte sa kanya ang ayaw itago, pero kailangan. Hindi kita pinagsisisihan ha, dagdag pa niya. Gusto ko lang, manatili pa ring maayos lahat sa paligid. Walang problema. Wala ring pressure sa akin, Rowena. Rowena sa gabi, ma'am sa umaga. Pwede bang ikaw pa rin yung kahit anong oras? Sagot ko sabay ngiti. Tumawa siya, hindi pilit. Yung tawa na parang salamat at naiintindihan mo ko. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang routine. Pag-araw, parang walang namamagitan. Casual, landlady at boarder. Pero tuwing gabi, iba. Minsan pupunta siya sa kwarto ko. Wala nang katok, magkakatinginan lang kami at alam na namin. O kaya ako naman ang pupunta sa kanya kapag alam kong walang ibang tao sa paligid. Hindi kami palaging magkasama, pero sapat na yung mga gabing yon para maramdaman naming hindi kami nag-iisa. Pero isang araw, habang nasa hagdan ako, may babaeng dumating. Medyo mas bata sa kanya. Matangos ang ilong, singkit, naka-handbag. Hi, ikaw siguro yung boarder ni ate. Tama, Jomar? Tanong niya. Opo, ako nga. Ako si Lorna. Ate Lorna na lang. Kapatid ni Rowena. Galing ako ng probinsya. Dito muna ako makikituloy ng saglit lang. Nagulat ako. Welcome po. Pagpasok niya sa bahay, napatingin ako kay Rowena sa may kusina. Kita sa mga mata niya ang pagkamis sa akin. Pinakilala niya ako ng formal, tapos ngumiti lang ng tipid. At nung gabing yun, walang kumatok sa pintuan ko. Ilang araw ding parang nanlamig ang lahat. Normal ang kilos namin. Walang pagtingin, walang haplos. Parang naging multo yung mga gabi naming dalawa. Hanggang isang gabi, habang nasa loob ako ng kwarto, may kumatok ulit. Pagbukas ko, si Rowenang nandun. Pero hindi siya pumasok. Nakatingin lang siya sa akin. Namiss mo ba ako? Tanong niya ng mahina. Palagi. Sagot ko naman. Pasensya ka na ha, sa ilang araw na yun. Pero hindi kasi ako makaalis sa kapatid ko eh. Hinawakan ko yung kamay niya. Hindi nga madali yun. Ang hirap naman kasing kalimutan ka. Pumasok siya at marahan naming sinara ang pinto. Hindi ko alam kung gaano pa ako tatagal. Pero habang nandito pa yung pagkakataon, gusto kong damhin yung meron tayo. Hindi na namin kailangan ng sobrang salita. Sa katahimikan ng gabi, nahanap naming muli ang pahinga ng isa't isa. Wala ni isa sa amin na gustong magsalita. Parang kung maaari lang huminto sana ng oras sa ganitong posisyon, pinahinto na namin. Yung wala munang realidad, wala munang problema, wala munang asawa na nasa abroad o kapatid na nasa kabilang kwarto. Jomar, bulong niya, halos hindi ko narinig
dahil sa lakas ng ulan. Napapanaginipan kita minsan. Yung buhay kong saan ikaw yung kasama ko sa bawat umaga. Bakit panaginip lang? Dahil hindi ka naman talaga sa akin. Tumahimik ako. Gusto kong sabihin sa kanya na ako'y sa kanya kahit hindi sa papel. Kahit bawal, kahit mali. Umupo siya. Kinuha niya ang roba sa gilid ng kama. Nakatingin lang ako habang dahan-dahan siyang nagbibihis. Parang eksena sa pelikula. Yung tipong gusto mo siyang pigilan, pero alam mong dapat mo na siyang hayaan. Tapos na ba tayo? Tanong ko. Hindi, pero kailangan ko nang simulan ang wakas. Tumayo ako. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kamay niya ng marahan. Rowena, hindi man kita maangkin ng buo, pero hindi ko pinagsisisihan ang mga gabing magkasama tayo dahil dito ko naramdaman kung paanong magmahal. Nilapit niya ang noo niya sa akin. Para bang gusto niyang tandaan ang init ko habang nandito pa. Hindi kita minahal dahil kulang ka. Minahal kita kasi naramdaman kong buo ako kapag kasama ka. Kinabukasan, wala na siya sa bahay. Umalis daw ng maaga. Yun ang sabi ng kapatid niyang si Ate Lorna. May dinalaw daw sa kamag-anak sa Laguna. Pero sa mesa, sa kusina, may sobre. Sa loob, isang simpleng sulat lang. Jomar, salamat sa mga gabing hindi ko kailangang magpanggap. Salamat sa pagrespeto, sa mga haplos na hindi kailanman nanira, at sa pagmamahal mo na tahimik pero totoo. Sa bawat patak ng ulan, sana maalala mo ko na may babaeng tinuring kang tahanan. Hindi mo kailangang hanapin. Bata ka pa, marami ka pang makikilala. Pero ako, hindi kita kailanman makakalimutan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Nagbago ang kilos ko. Tahimik lamang ako sa trabaho. Hindi na rin ako lumalabas ng kwarto madalas. Ang kapatid niya na muna ang nakatira doon. Wala akong balita sa kanya. Ni isang mensahe, ni isang kumustahan, wala akong natanggap sa kanya. Parang nawala siya tulad ng isang panaginip. Pero sa bawat sulok ng kwartong to, may alaala niya. Yung unan, no doon siya madalas sumiga. Yung kortina kung saan siya palaging nagpapalit. Yung suklay sa drawer na minsan kong ginamit sa kanya habang inaayos kong buhok niya. Sa mga gabing mahangin at malamig, hindi ko maiwasang ipikit ang mga mata ko at alalahanin yung sandaling ako'y naging pag-aari niya kahit bawal, kahit hindi para sa amin ang liwanag. Minsan, dumarating ang pagmamahal sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Sa mga taong hindi dapat natin minahal. Sa mga panahong hindi pa handa ang mundo. Pero sa kabila ng lahat, hindi laging tungkol sa ano ang tama, kundi minsan tungkol sa saan tayo naging totoo. Ako si Jomar. Sa bawat ihip ng malamig na hangin, sa bawat katahimikan, may boses ako naririnig. Hindi kita minahal para saktan ka. Minahal kita dahil ikaw lang ang nagturo sa akin na maging totoo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Jomar. Bago po natin tapusin ang videong ito, mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa ating YouTube channel.